Sin, Seram, Surah, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. Israel served the Lord throughout the time of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. This is the word of God. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Tristan, for reading our scripture for today. Hallelujah. Hindi ko na po mag-pray. Kung talaga na Panginoon. Kasi dapat pray na kanina. Hallelujah. Praise the Lord! Amen. Amen. Believe that God is good. All the All the time. time. God is good. Hallelujah. So remember yung king na pinag-usapan natin, the last time that I preached, mga kapatid. Alala niyo pa ba kung sino yung king na yan? Si Asa. King Asa. King Paasa. Paasa siya kasi hindi siya nagtuloy. No, still be sa ating Panginoon. Hallelujah. This afternoon, we're going to also tackle the life of Joshua. Sino pong may pangalan dito na Joshua? Joshua? Hello, Joshua. Joshua. Isa sa mga sundalo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. The name Joshua. Hallelujah. So, ang tema po natin na pag-usapan ay the leadership qualities of Joshua. The leadership qualities of Joshua. Ang mga katangian ng pamumuno ni Joshua. O ni Joshua, mga kapatid. Mga katangian ng pamumuno ni Joshua. O sa Ilocano, Dagiti, Galad. Diba ko, naiintindihan nyo to? Dagiti, Galad, di panagdaulo ni Joshua. Sa mga iba, ginagamit nila panangimando. No? Diba? Panangimando. Dito, Dagiti Galad, di panagdaulo ni Joshua. The leadership qualities of Joshua. Amen. Joshua comes from the Hebrew name. So, ang ibig sabihin ng pangalan Joshua. Joshua, ito yung ibig sabihin ng pangalan mo, ha? Comes from the Hebrew name, Jehoshua. Jehoshua. Meaning, God is my deliverance or God is salvation. Yun yung ibig sabihin ng pangalan mo, ha? God is my deliverance, God is salvation. Yung origin niya, mga kapatid, the name Jehoshua is derived from the word Jeho plus Suwa. Yung Jeho meaning God, yung Suwa meaning to deliver or save. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pangalan na Joshua. Jesus' name in Hebrew was Yeshua. Na Yeshua. Yung pangalan ni Jesus in Hebrew was Yeshua, which translate to English as Joshua. So yung Joshua pwede rin tawagin na Jesus kasi parehas sila na meaning, mga kapatid. Pag-usapan po natin sino si Joshua. So si Joshua po ay prepare po siya ng Panginoon for 60 years bago siya maging leader. So, imagine 60 years, Pastor. No? 60 years bago maging leader. So, si Joshua ay naging successor ni sino? Moses. So, naging successor siya ni Moses. Pati si Joshua. So, God took 60 years to prepare Joshua for his leadership. So, 20 years in Egypt, 40 years in ng mga estudyante in the wilderness. So 20 years in Egypt plus 40 in wilderness equals
60. Now, yung binasa po natin, si Joshua po ay nabuhay po ng ilang taon? 110. So, nasan yung 50? Nasan yung 50? So, yung 50 naman po, yun yung pag-uusapan natin sa araw nito. Kung ano po yung nangyari sa buhay po ni Joshua sa 50 years na yun. So, after the life of Moses, ang nakita niya pong pwedeng pumalis sa kanya ay si Joshua. Sino yung kasama ni Joshua na pumunta sa Promised Land? Spy? Si Caleb. At si Joshua po ang pumalit kay Moses. So papasok na po sila itong pinatawag po nating Promised Land or the Canaan. Sabi ng Panginoon, Moses, halika nga dito, punta tayo sa bundok na to. At pinakita ng Panginoon yung Promised Land. But remember, nung una, sabi ng Panginoon, Moses lead the Israelites to go in the Promised Land. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo siya pwedeng apakan. Makikita mo lang. There's a reason kung bakit. Pero hindi yun ang pag-usapan natin. Kundi ang buhay ko ni Joshua. Para hindi tayo mapalayo. So, ang sumunod po na magiging leader ay si Joshua. So, ilang taon bago maging leader si Joshua? Siya ay 60. So, mag-start po siya maging leader at the age of 60. Mga kapatid. So, ano po ang nangyari? Bakit kailangan i-lead ni Joshua itong mga Israelitas? When I'm reading the whole book of Joshua, mga kapatid, it reminds me na hindi lang pala yung Red Sea ang nahatin. Pero may nangyari din dito na miracle din. Kung sa time ni Moses, ang nahati ay ang dagat, sa panahon naman po ni Joshua, iba naman po yung nangyari dito. So, mamaya, malalaman natin kung ano yun. It is impressive to note the great influence that Joshua had with those in his generation. So makikita natin, malalaman natin mamaya kung ano ba yung mga ginawa ni Joshua in his generation. As we read in the book of Joshua chapter 24, verses 29 to 21. So last po, Lord, throughout Joshua's lifetime and during the lifetimes of the elders, please, balik mo sister. May gusto natin makita dito. Joshua's lifetime and during the lifetimes of the elders who with Joshua and who had experienced all the works the Lord had done for Israel. So nagamit din po si Joshua dito, mga kapatid. Makikita po natin kung ano po yung mga great works na ginawa po ng Panginoon sa buhay po ni Joshua. At una nga po doon, yung parting ano yung pinakasikat na river na alam natin sa Bible? The Jordan River. Ano ba yung nangyari dito sa Jordan River? After po kasi nung pagdaan nila sa Red Sea, sila po ay nag-rest bago sila papasok sa Promised Land or sa Canaan. Bakit po kailangan nilang mag-rest? Kasi bago nila makuha ito or mapasok itong Canaan, kailangan po nilang makipaglaban. Makikipag-battle po sila to conquer this place. At bago po nila marating, mga kapatid, itong Canaan na to, specifically the place of Jericho, kailangan nilang daanan itong Jordan River. And this Jordan River ay malakas po yung agos niya. So paano ngayon makakaraan itong mga Israelitas? Malalim pa naman to. Ang ginagawa ng iba, gumagawa sila yung mga sa amin, no, yung mga bata namin,
Nandun yung namin nga waig. Waig. So, mga maliit na ilog. No? Yeah. Sa mga limlim na lugar, may pulse cut din sa amin. Ang ginagawa namin para makadaan kami, gumagawa kami na pinagpatong-patong na bato. At doon kami dadaan para makapunta sa kanila. Pero hindi yun yung ginawa ng mga Israelita. Anong ginawa nila? They asked God for help. So, anong ginawa ng Panginoon? Yung pag-agos po ng Jordan River ay umibabang daan? No. Ano po nangyari? Nag-stop po yung tubig. Yung pagdaloy ng tubig sa Jordan River. At yung dadaanan nila ay natuyo. So, yun po yung nangyari sa Jordan River, mga kapatid. Yun yung una ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Joshua as he leads the Israelites. Pangalawa, the Fall of Jericho. Sino ko nakakalala kung anong story ng the Fall of Jericho? Ilang beses nila iikutin? So, every day, for 7 days, kailangan nilang ikutin. But, on the 7th day, kailangan nilang ikutin ng ilang beses? 7 times. So, yun yung... So, kung makikipag-yera ka, isip ko to eh. Kung makikipag-yera ka, no? Kasi ang nangyari, yung mga taga-Jericho, nung narinig nila yung mga nangyari sa Red Sea, pati na rin yung nangyari sa Jordan River, natakot na sila. So, anong ginawa nila? They closed the door of the wall of Jericho. So, naka-close na yan. So, hindi nila mapapasok. So, pero ang instruction, pag ikaw makikipaglaban, siyempre gagawa ka ng ladder to para akyatin, para makapasok, no? Pero ang instruction ng Panginoon, kailangan nyo, in the morning, kailangan nyo ikutin yan. Isang beses. Pero pagdating ng 7 araw, kailangan nyo ikutin yan ng 7 beses. Kung ikaw yung taga-Jericho, uubrahan talaga ito eh. Ano ginagawa ng mga to? Di ba? Nag-iikot. Pero yun yung instruction kasi. So pagdating ng pampitong pag-ikot nila, the last day, ano bang nangyari? The wall collapse. Di ba? At napasok ko nila ang Jericho. Yun yung story ng the wall of Jericho. Ito pa. Ito yung pinagdidibakyan ng iba. At natalakay na rin natin to sa Sunday School. Yung nag-pray si Joshua, yung in-stop. Stop! The sun and the moon still stood. Di ba? Sino sinabi ni Joshua na stop, sabi niya? So, scientifically, kung scientifical pag-usapan natin, hindi naman gano'n yung nangyari sa solar system. Pero dito, makikita natin, yung panalangin ni Joshua, binigay po ng Panginoon yung pego niya. At nanalo po sila sa labanan. So makikita po natin that God, sa buhay po ni Joshua, ay kasama niya. Though ang Panginoon po siyang gumawa, but let us give the credit also sa buhay po ni Joshua. Kasi siya po yung nag-lead sa mga Israelitas para mapasok po nila yung tinatawag po natin promise. Joshua therefore stands before us an example of what it takes to be a great leader. So, dakilang leader sa Tagalog? Pinuno. Dakilang pinuno. So, naging dakilang pinuno po si Joshua dahil doon. Every generation needs good leadership. Agree? Yes. Yes. Every generation kailangan po natin ng good leadership, especially in times of struggle and doubt. Who do you know? Josepa Llanes Escoda. Sino ba nakakakilala sa tao to? Si Josepa Llanes Escoda. Year 1,000. Nasa 1,000. 1,000 peso bill po siya, di ba? So, sino po yung mga kasama niya doon?
Si nakalimutan na natin kasi iba na kasi yung hawak natin. Diba? Sa 1,000 po, nandun po si Jose Collanes Escoda, si Jose Abad Santos, at saka yung sinasabi ng mga lola pag ayaw kumain ng mga bata, Vicente Lim. Vicente lang, pero si Vicente Lim na. Si Vicente Lim. So, sila yung mga nasa 1,000 views. Sino po si Josepa? Si Josepa po ay hindi po siya yung tulad ng Jose Rizal, na Bonifacio na kilalang hero, di ba? Pero paano siya naging hero sa Pilipinas? Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung naitulong niya? Mga kapatid, si Josepa. Si Josepa po ay siya po ang founder ng managaganyan. Girl Scout. Siya po ang founder ng Girl Scout. Josepa. After the WW2, ano yung WW2? World War. World War II, siya po, si Josepa po ang siyang gumawa ng grupo na to. Siya po ang founder ng Girl Scout of the Philippines na tumulong po sa mga Pilipino at mga Amerikano na nagpagdigmaan. At siya rin po, ano po yung mga ginagawa niya? Siya ang nagpapakain, naggagamot sa mga soldier, mga nasasaktan during the war. At siya rin po yung nagbibigay ng mga mensahe doon sa mga nakakulong para makarating sa mga kapamilya niya. So ito po yung ginawa ni Josepa, mga kapatid. Small thing, pero na-appreciate po ng government natin, nilagay po siya sa 1,000 piso bill. Kasi malaking tulong po yung, sa Pilipinas malaking tulong po yun, mga kapatid. Now, siya po yung tinatawag po natin Ansang, di ba? Ansang hero, hindi masyadong kilala, mga kapatid. Pero dito, sa buhay po ni Joshua, makikita din po natin kung paano po naging role model si Joshua sa mga Israelita. For those who follow, he serves as an example of what we should look for in our leader. So pinakita po ni Joshua kung paano po ang maging role model as a leader. So ano po yung mga quality na makikita natin kay Joshua? Sa Pilipinas, pag nakakita ka ng Nike na shoes, quality. Di ba? Pag-usapan natin, ano ba yung quality na mayroon kay Joshua as a leader? Una, quality na makikita po natin sa buhay po ni Joshua. Joshua was a man of humility. Joshua was a man of humility. Mayroon po siyang pagpapakumbaba. Can we say humility? Isabi sa katabi mo, humility. Humility. Joshua was a man of Humility. Before he was a leader, he was willing to serve. For 40 years, he served under Moses in the wilderness. Di ba? He was known as Moses' assistant or the servant of Moses, as stated in the book of Exodus chapter 24 verse 12 and Exodus chapter 33 verse 11. Great leaders are people who have no problem with serving others. Tama ba to? Yung mga dakilang leader daw po, ay sila yung mga tao na walang problema pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Madami po kasi nila naging leader, na kaya sila nagiging leader dahil po sa sweldo. Pero yung iba, nagiging leader sila kasi gustong-gusto nila. Before, ang pagiging ano tawag doon sa isang probinsya, pastor, inside the church, presbyter. Before, ang mga presbytero
nilalagay sila doon sa posisyon na yon, kahit walang sweldo, but they love to serve. But now, pinagkaagawan nila because the reason ay may sweldo na. No. But, yes, exactly. But here, mga kapatid, sa buhay po ni Joshua, wala po siyang nare-receive, mga kapatid, na anything na manggagaling kay Moses. Pero, nakita po natin na during the time of Moses, yung paglilid niya, makikita rin natin na siya po ay sumusuporta at lagi pong ibinibigay yung help na kailangan po ni Moses. I know that Moses recognized that. Pero hindi po ibinubos ni Joshua na ako ay leader. Kailangan nyo makinig sa akin. May mga ganun kasi na mga leader, mga kapatid. Na ang pagtingin ko kasi ang alam ko kasi sa leaders, pag sinabi mong leader, iba doon sa boss. Pag sinabi natin leader, let's go. Pag yung boss, you go. Tama? Yes. Pag leader ka, let's go. Pero pag boss ka, You go. you go. Boss ako. No. Pero dito mga kapatid, makikita natin yung humility, yung pagpapakumbaba. Though siya ay leader, pero nakikita natin na hindi niya ito pinagmamalaki. Mga kapatid. At yun yung nakita ni Moses sa buhay po ni Joshua, kaya siya ang ginawa niyang successor niya. Dahil doon sa pagpapakumbaba niya. It helps prepare them to lead. As a leader, he was willing to serve. Siyempre naman. Di ba? Pag leader ka, willing kang mag-serve. Though having been magnified by the Lord Himself, as stated in the book of Joshua chapter 3, verse 7, chapter 4, verse 14, tignan nyo, hindi lang si Moses ang na-recognize sa buhay ni Joshua na good leader siya. Kahit ang Panginoon, nire-recognize niya kung gaano siya kagaling na leader. At nakita ng Panginoon yung pagpapakumbaba, yung humility sa kanya na hindi lumaki yung ulo niya as a leader. May mga leader kasi na kung hindi sa akin, wala ka dyan. Kung hindi kami na leader, wala kayo dyan. May mga ganon. Pero dito, kahit na nare-recognize na ng Panginoon, ang Panginoon na nagsabi, nag-group leader siya. Mga kapatid, ikaw na, makamayan mo lang si gobernador. Pinos mo na, sikat ka na. Di ba? Si Diwata. Daming gusto magpapigyan kay Diwata, pero wala na. Lumaki na yung ulo niya. Pero dati, hindi naman siya ganon. Pero ngayon, nag-iba na. Sabi niya, nakaka-escort ko naman kasi daw sa pagtatrabaho niya, mga kapatid. Now, mahirap yung magiging leader ka na lalaki yung ulo mo. Mawawala yung humility. Yung papapakumbaba. So, kung gusto natin maging leader, kailangan po natin gawin kung ano yung quality na mayroon kay Joshua. At ano yun? Yung paliging humble. Sino po nakakilala sa inyo kay Haman? Natawa na si Sister Sarah. So remember the life of Haman? The assistant leader of King Xerxes. So remember that man? Nung inanos na siya ang right hand ni King Xerxes, talagang nung dumaan siya, parang taas ng tingin niya sa sarili niya, di ba? Lumaki na yung ulo niya. Na pinangadalakan niya sa buong lugar na siya ang assistant ng king. O, tignan niyo kung ano mga kung pumasok sa ulo yung pagiging yung pinagmamalaki mo na leader ka, di ba? Yun yung mangyayari. Pero kabaliktaran doon sa istorya ko ni Joshua. That though God recognized na siya ay good leader, nakita po ng Panginoon kung gaano po yung humility na mayroon po kay
Joshua, mga kapatid. Great leaders do not let praise go to their head. They are humble enough to know when it is time to serve once again. Tama ba? Na makikita mo sa mga leader na sila ay good leader, pag bukas pa rin yung buhay nila, yung kamay nila na tumulong ulit pag na mayroong nangangailangan. Mga kapatid. Yun daw po yung good leader. Mga kapatid. Una, he was a man of humility. Thus, humility is also demonstrated as we consider. Another quality that we find in him, number 2, a man of faith and trust in God. A man of faith and trust in God. Siya po ay a man of faith and trust in God. As demonstrated when sent to spy out the land or the promised land, the Canaan, mga kapatid, doon sa 12 na yon na spies, yung 10 doon ay lack of faith. Bakit? Nung sinabi ni Moses, sa 12 spies na doon, napupunta sila sa promised land, yung 10 bumalik, ang sabi, negative, hindi natin kayang i-capture itong promised land. Bakit? Malalakas yung mga sundalo nila. Madami sila. Hindi natin kaya. Pero there's still 2 spy na nagbigay ng kanilang suggestion or ang kanilang nakita doon sa promised land. Ano sabi nila? Kaya-kaya natin. Malalaki yung mga sundalo nila pero kaya-kaya natin. Nandiyan ang Panginoon. A man of faith. Mga kapatid. Despite doon sa perfection na nakita, doon sa 10 na yun na nagbigay ng negative, mga kapatid, feedback kay Moses, Joshua and Caleb gave their positive comment, mga kapatid, na ang nakita nila ay yung kayang-kaya nilang i-capture ang itong place na to dahil nandyan naman ng Panginoon. Simula nung nasa Egypto sila hanggang sa promised land na yan, makikita po natin kung gaano po kalaki yung pananampalataya ni Joshua at ni Moses at ni Caleb, na kahit pa marami yung mga kalaban nila, nakikita nila na magagapi nila itong mga ito. Why? Because God is with them. Hallelujah. Nung hindi pa uso ang messenger, kasi pwede mo na sa messenger kasi pwede mo na makita pag tinawagan mo, di ba? Pero before, nung ang cellphone pa lang ay 5110, so remember that? Nokia 5110, may antena, pwede mo siyang gawing armas. Emo. Kasi meron siyang antena. Yun yung unang-unang cellphone na binigay sa akin noong 5110. Now, siyempre, pag nakuha mo yung number ng dalaga, meet up, eyeball. Alam mo alam niyo itong eyeball? Anong damit mo? Ganun, di ba? Nasaan ka? Saan? Anong oras? Di ba? Hindi tulad kasi ngayon, pag tinawagan mo, makikita mo na kung anong suot. Pero dati, kailangan mo tanungin. No, kasi ang mahal naman kasi ng load nun. Pag tumawag ka, tingnan nyo, 1 minute, 7 pesos kagad. May 300 yun. So, mabilis maubos. So, anong oras, anong kulay ng damit mo, anong suot na kulay na pantalon, mga ganun. Kailangan mong ibigay yung Details. description para makilala na ikaw nga yun. Tulingan. Now, makita ka sa mga mag-aaral ka na magtutuloy yan. Iba ka lang yung expectation mo. Yung sa messenger, payat naman eh. Yung ngayon, di ba?
payat naman yung pinasa dahil sa filter, pumayat. Yung nandun naghihintay din yung sobrang. Ito naman yung description na pinag, pero parehas kami magandang eh. Kaya parehas ka naman pala ng katawan. Iba yung binigay niya. So, dahil sa filter na yan. So, dito mga kapatid, binigay na ng Panginoon yung mga dapat nilang instruction na gawin. Kung ano ba yung mga dapat nilang gawin to capture that place, that Canaan. Kasi ito mayaman kasi itong place na ito, Canaan. Mga kapatid. So, if we heard the place, Canaan, ano yung pumapasok sa utak natin? Full of milk and honey. But, alam niyo mga kapatid, nung inaaral namin itong Joshua, yung Canaan pala na to, hindi lang siya full of milk and honey, pero punong-puno din po siya ng war. Hindi lang pala iisang place itong Canaan na to. Madaming lugar pala itong place na Canaan na to na kailangan nilang i-capture mga kapatid. Na kung alam niyo yung story ng Book of Joshua, makikita natin na kailangan nilang i-capture itong lahat ng place na to kasi madami silang mag-aati-ati. Ilang tribes? 12 tribes. Pero may isang tribe na walang makukuha. At anong yung tribe na yun? Sumaya siya dyan. Diba? Bibita kasi sila ang mga namumuno at Kristo. So, lahat ng instruction binigay na ng Panginoon sa kanila para makuha nila. But you know what? Yung instruction na binigay ng Panginoon, itong Jericho na to, malaking lugar to, mayaman na at malakas itong sundalo ng mga to. Kung magtitingin nila sila sa kakayahan nila, hindi nila kayang gapiin itong place na Jericho. But binigay ng Panginoon yung instruction at nangyari, nung sinunod nila yung instruction na yan, nanalo sila. Pero, itong place na AI o I, maliit lang to. 12,000 lang ang population niya. Sabi ng mga sundalo na, we will just send 2,000 soldiers. Kaya na natin talunin yan. Sabi ng mga leader ni Joshua. Pero anong nangyari? Nung pupunta na sila at nakita ng mga sundalo ni Jericho na merong kalabay, ang ginawa ng mga taga-Jericho, hinahabol itong mga Israelite soldier. At anong nangyari? Mayroon pong namatay na 36 soldiers na Israelites. Natalo sila. Nung kinalaban nila, yung Jericho na malaking lugar, panalo sila because of the guidance of God. Ito nga ay maliit naman, kaya na natin, pero natalo sila. What is the reason? Sabi ko kanina, di follow the instruction doon sa Jericho. But here, sa AI, hindi nila pinalo yung instruction. Ano ba yung instruction na yun? Na lahat ng gold at silver kunin nila. Pero wag kukuha ng anuman. Pero may isang soldier na nagnakaw. Sino yun? Si Akan. Si Akan. Ang papanaganan ng anak yung Akan na. Yung papangalanan ng Akan. Yun si Akan. Nagnakaw si Akan. Tinago niya. Mga kapatid. At yun yung reason kung bakit natalo ang mga Israelites. Mga kapatid. Siyempre pag talo ka, mayroong revenge. Right? May revenge. The second time na warap na sila sa mga taga-AI, na-recognize nila yung kamalian na nila yun. At humingi sila ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi ni Joshua, Lord, sinabi mo yun nung nasa Egypto kami na you will not forsake us. Nakasamahan mo kami. Bakit hinayaan mo na matalo kami? Yun yung tanong niya. Pero ang sagot ng Panginoon, mayroon kasi kayong hindi sinunod. Hindi kinag-obey kung sino na binigay ko. At kaya kayo natalo. So nung na-recognize nila yung kamalian na yun, mga kapatid. Alam nyo, the second time, nagplano na sila. Yung iba, kailangan nilang pumunta sa likod ng
place ng AI at yung iba sa harapan. Kaya nung nakita ng mga taga-AI na mayroon na naman, bumalik yung mga Israelita soldiers. Hinabol na naman nila ang mga Israelitas. Pero yung mga naiwan sa likod, sila yung mga pumasok sa place ng AI. At ito yung sinyales, kapag nakita nyo nang nasusunog ang place na AI, kailangan nyo nang bumalik. At kalabanin yung mga soldiers ng mga AI. Pero hindi nila mahabol-habol. So anong ginawa ng Panginoon? Pinaulanan ng mga kapatid, nawalan ng yelo. At yun yung reason kung bakit namatay yung mga soldiers na AI. At nanalo sila. They follow the instruction. Mga kapatid. Kung titignan natin, a man of faith and the trust God, si Joshua, a man of faith, nakita niya kung gaano kadakilang Panginoon sa buhay niya. At nakita niya kung ano yung mangyayari kapag ikaw ay sumunod sa mga instruction ng Panginoon. Tingnan nyo, imbis na makipaglaban sila, sabi ng Panginoon, ayaw ko nang mapagod itong mga anak ko. Paulaninin ko na lang ng... Di ba? Ayaw ko sila mapagod. Dahil sa sinunod nila ako, nagustuhan ng Panginoon. Bumalik yung pagmamahal ng Panginoon sa mga soldier na to. At ayaw ko sila mapagod. Ako nang gagawa ng paraan. Ganun ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Pag nakita niya po sa atin yon, na tayo po nagtitiwala sa Kanya, hindi niya po nahayaan na tayo po ay magdusa o maghirap pa. Mga kapatid, Brother Christopher, no, yung nangyari sa'yo, napaka-testimony yun. Mga kapatid, nakita ko yung sasakyan niya, sira, pero mas God. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Amen. 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 Walang nangyari sa kanya. Hallelujah. Ganun po ang Panginoon kabuti sa atin, mga kapatid. Pag nakita niya na tayo po mayroong pananampalataya at tayo po'y nagtitiwala sa Kanya, as Joshua, pinakita niya dito, kapatid, ganun din po ang gagawin ng ating Panginoon sa atin. Different story. Pero, ang Panginoon ay hindi po nagbabago. Amen! Amen. Kung ano po nung ginawa ng Panginoon during the time of Moses, Joshua, sa mga great heroes ng ating Panginoon, until now, mga kapatid, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Great leaders realize they cannot place their faith in man, including themselves, mga kapatid. They must look to God. They must look to God. Closely related to this is, mga kapatid, makikita natin the next kung ano pa yung mga quality na pwede nating makita at pwede natin gawin din. The quality ni Joshua para maging great leader po tayo. Sino po sa inyo ang gusto maging leader? Ano ngayon? Sino po sa inyo ang gusto maging leader? Hello? Ayan, natakot na kayo? Kagawad lang. Hello? Hindi ko po sinasabi. Pag sinabi ko po ang leader, sa loob po ng pamilya natin, pwede po rin tayo maging leader. Amen. Hindi po dito. Pati po sa loob ng pamilya po natin, pwede po tayo maging leader. Ipakita po natin kung ano po tayo kabuting mga anak ng Panginoon. Let us embrace that humility. Let us show that faith that we have. At ipakita po natin that in times of problems, adversity, mayroon pa rin po tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Amen. Amen. Yun yung wala sa mundo na ito, mga kapatid. Pero tayo mga anak ng Panginoon, pag mayroon po itong humility na to, at yung pananampalataya at yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, I know, yung pagiging leader natin sa loob ng pamilya, here inside the church, mga kapatid, maging effective po yan. Amen. Amen. So, be good as leader. Amen? Amen.
Namantiado na amin ha. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Praise God. So, hanggang galing na kalasing ko sa mga pagpasabor. Mga kapatid. Ituloy ko to. Itutuloy ko yung buhay po ni Joshua. Mga kapatid. Meron pang tatlo na quality na pwede nating matutunan sa buhay po ni Joshua as a great leader, mga kapatid. God bless you. Amen.